Bukas na ang inaabang libreng comeback concert ng BTS. Pero bago yan, may pa-drone light show para sa mga ARMY ngayong gabi. At live mula sa Seoul, South Korea, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, wow! Kamusta dyan? At kamusta na ang mga ARMY? Eto na nga, Johnny, mapapauwa BTS at swim ka talaga. Ngayon, 11:30, 35 na rito sa Seoul, South Korea. Pero grabe, nilawakan na nila yung mga road closure dito sa, sa Gwanghwamun Plaza, Seoul Plaza, at yung mga nakapalibot na mga lugar. Grabe talaga. Talagang bukas ang mangyayari nga, no, hindi na kami magbabuzz from where we are, kundi magkakaroon na kami ng 30-minute walk going to Gwanghwamun Plaza para syempre, no, sa security na rin natin at ng mga nandito sa Seoul, South Korea at mga manonood ng concert dahil inaasahan nga na aabot o higit pa sa 260,000 na ARMY ang darating po dito para sa monumental at historical comeback na ito ng BTS. At syempre, one day nga bago magbalik ang BTS, eto na nga, nagkulay purple at red na ang Seoul, South Korea para sa muling pagsasama-sama nila Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Nagkaroon pa nga ng engranding drone show sa Tuksum Hangang Park kung saan nagpulong ang ARMY. At kanina naman, umaga, no, talagang we started the day early dito sa News 5 para samahan ng mga producers ng live concert ng BTS bukas na magaganap nga sa Gwanghwamun Square sa South Korea. Matalinhaga raw kasi ang kanilang pagkakaayos sa stage dahil ang backdrop ay ang King's Gate na siyang metaphor sa homecoming ng Kings of Pop, K-pop. At Earth, Sky, Water at fire elements naman ang inspirasyon sa LED stages siyang homage sa Korean flag at culture na ng concert na ito. First of its kind, live broadcast at cinematic cameras ang gagamitin. As in, yung mga ginagamit sa Oscar award-winning films. So talagang it's a new experience for everybody who's gonna watch this live dito sa Gwanghwamun Plaza at live sa Netflix. O diba? Talagang bonggang-bongga, end-to-end, full experience ang ipapatikim ng BTS sa atin. At syempre, yun nga, no, yung square kasi up until Seoul Plaza, parang mga 22 to 26,000 yung capacity nito. Pero ang inaasahan talaga nga, gaya nga na sabi ko kanina, talaga naman 260,000 mahigit, kaya nag-deploy na rin sila ng libu-libong security personnel na ilang days na po nandito at inaayos yung lugar at yung production ng tong event na ito, ng ganitong klaseng scale sa isang hindi controlled na environment ay mahigit 1,000 mga eksperto pagdating sa live broadcasting mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. So talagang ang balak kasi ng BTS, kahit gaano ka-massive ang event na ito, sa nakikita niyong venue na yan, talagang gusto nilang ma-feel ng ARMY na intimate pa rin. So ang energy bukas, yan ang hindi talaga ma-replicate at aabangan natin sa pagbabalik nila. Kasi sinasabi nga ng iba, yung iba screens na lang makikita, baka malayo. Pero no guys, it's really the energy of being there together. Sa perimeter, punong-puno na yan. Sa mismong area kung saan may mga makakanood na talaga ng concert, may mga seated, standing area ng mga fans. Lahat yon yung talagang aabangan natin dyan, yung mga ARMY na nagpulong para sa pagbabalik ng BTS after almost 4 years. Yun na yun, At syempre, ngayong araw, lumabas pa yung kanilang album, ang Arirang, at ang kanilang full music video para sa Swim. Talagang, syempre, the emotions are high para sa ARMY. At eto na, speaking of ARMY, kanina nakita ko na mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, di ba? Pero kanina, taga South Korea, si Jang Theo na part po ng Singles Inferno, ARMY rin siya. Maging si Megan Young at Mikael Daes, nandito rin po dahil finally, Who's your bias? My bias is Taehyung V. He's so handsome. So guys, Jin bias ko because Jin yung bias. ayan, ang sweet nila, di ba? Talagang mapapasana all ka kay Mikael at Megan Young. Ayan, so isang oras po tatagal yung free concert ng BTS bukas. At syempre streaming ito in 190 countries sa Netflix.
At syempre, inanunsyo naman ng management ng BTS na na-injure nga si RM sa rehearsals pero magiging limited ang kanyang movements bukas. Pero syempre, inaasahan pa nila ang suporta ng ARMY at talaga naghanda para rito ang OT7. At sa kabila nito talaga nagsisipag sila to give the best show that they could. Pero nagpaalala naman ito no, sa mga pupunta mga Pilipino bukas, nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Seoul sa mga Pinoy na mag-ingat at maging mapagmatsyag. Huwag humawalay sa mga kasama nyo. Make sure yung mga battery nyo po well charged. At syempre, no, ingatan ang mahahalagang gamit. Napakalaking event po nito, mga kapatid. At yun na nga, asahan nyo na po na maglalakad talaga kayo. At kung manonood naman kayo ng concert, magdala po kayo ng bag na hindi lalaki sa A4 na papel. So maliit lang yon. At syempre, pwede mo na dalhin 500 ml na tubig at ang iyong mga gadgets. So, yan muna yung latest mula rito. Bukas may mga activity pa tayo bago yung mismong concert. Back to you, Jenny. Alright, MJ, maraming salamat. Ang daming nangyari ngayon at marami pang mangyayari bukas at syempre enjoy sa historical comeback ng BTS bukas. Okay, speaking of BTS, paldong-paldo na naman sila sa suporta ng ARMYs all over the world para sa kanilang comeback album na Arirang. At ito nga music video nila para sa track na Swim, milyon agad ang views. Baby, I just swim. Wanna fall in all of your skin. Swim. I could spend a lifetime watching you swim. This is how it all begins. I just wanna dive. Sama-samang naglayag ng barkong Arirang sina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Tampok din dyan ang American actress na si Lily Reinhardt. Cinematic ang MV na All About the Love for Life. Directed yan by Tano Moinho na nagdirect din noon sa mga music video ni na Harry Styles, Lady Gaga, Elton John at Britney Spears. May more than 17 million views na as of now ang Swim. At speaking of Lily, napapost pa siya ng cute video sa IG with the Bangtan Boys. Will you guys watch my friends for a second? Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.